Noong February 17, 2021, isang batang babae na mayroong pangalang Felicia Kashuk ang nagpost ng mensahe sa kanyang profile sa TikTok. Karaniwan siyang nagpo-post ng mga content na nauugnay sa mga nakakatuwang bagay. Gayunpaman sa araw na yun, ang kanyang post ay tila nakakatakot at seryoso. Это у меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный. Он, стучится нафиг. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится. Я просто вне страшно. Noong araw na yun, umalis ang kanyang ama upang bumili sa tindahan. At nagsimulang kumatok ang kanyang kapitbahay. Mag-isa lamang si Felicia at ang kasama niya lang ay ang kanyang bunsong kapatid at tumangging sumagot. Gayunpaman ang mga katok na ito ay talagang paulit-ulit at agresibo. At ang tanging naisip niya lamang gawin ay mag-post sa TikTok para sana maipalaganap ang kamalian sa sitwasyon at posibleng makakuha ng tulong kung kinakailangan. Ayon mismo kay Felicia, ang katok na ito ay talagang nagpatuloy ng mahigit 1 oras. At dapat mo ding malaman na sa panahon na ito, may mga naggagawa sa labas ng kanilang bahay. Gayunpaman hindi nila pinansin ang katok dahil pakiramdam nila hindi nila trabaho na makipag-usap sa isang bisita. At kung bakit hindi nagsabi si Felicia sa mga naggagawa, yun ang hindi namin alam. Pagkatapos ng mahigit 1 oras sa pagkatok, huminto ang ingay at si Felicia ay nakatanggap ng mensahe mula sa kanyang kaibigan na nagtatanong kung gusto niyang pumunta sa park sa pag-asang maging ligtas sa kanyang kasama. At nang medyo gumana ang kanyang kalooban, mabilis siyang sumagot ng oo at naghintay ng kaibigan. Sa mga oras na ito, uuwi na ang tatay ni Felicia at pagkatapos niyang marinig ang mahinang katok sa pinto, sumagot si Felicia at dito na siya sinalubong ng kapitbahay. At dahil na rin mabilis niyang isinara ang pinto, si Felicia ay binira ng maraming beses. Ang kanyang ama ay mabilis na tumakbo sa kanyang anak na babae. At pagkatapos na sumigaw sa maintenance worker para humingi ng tulong. Ito mismo ang huling sinabi ni Felicia. Ama, ako ay nakitil. Ang kapitbahay na tinutukoy ay isang 33 years old na lalaki na nagngangalang Vasil Dennett. Ayon mismo sa tatay ni Felicia, silang dalawa ay maayos na magkapitbahay. Gayunpaman ang kamakailang argumento tungkol sa reklamo ng ingay ay nagbigay ng lamat sa kanilang relasyon. At malamang ito ang catalyst para sa pagpapahirap ni Vasily sa mga bata sa araw na yun. At ang dahilan ng pagpano ni Felicia. At ang nakakalungkot dito, ang pagkatake na ito ay umabot lamang ng halos 15 minuto pagkatapos niyang mag-post sa TikTok. Si Harrison Gills naman, isang Canadian teenager, ay na-diagnose na may bihirang cancer na kilala bilang Rod-Roja sarcoma sa murang edad na 16 pa lamang. Sa nakalipas sa 2 taon, nalaman niya na nasa terminal na ang kanyang cancer. Gayunpaman sa halip na sayangin niya ang kanyang huling mga taon na nalulumbay at nag-iisa, nag-decide siyang gumawa ng isang bagay na nagbibigay ng inspiration. I'd like to make a little series called maybe like bucket list series. I'm gonna go out and do a bunch of stuff that I've always wanted to do. You know, I'm not sure what yet. You know, maybe skydiving or just stuff along those lines. Nag-post si Harrison ng TikTok tungkol sa kanyang cancer. At pangarap niyang makatapos ng maraming bucket activity hanggang kaya niya sa kaunting oras na natitira. Ang TikTok na ito ay mabilis na lumago at dito na nagsimula ang napakalaking suporta sa likod ng kanyang layunin na gawin ang kanyang mga huling taon na pinakamahusay. At salamat na rin sa maraming donation, mabilis na nagsimula si Harrison sa maraming adventures. Sa panahon na ito, nag-a-update siya sa kanyang mga manonood at nagpahayag pa siya ng ilang kakaibang balita na kung saan nagsasabi na huminto na ang tumor sa kanyang baga at prostate. Also scan where the big tumor in my prostate stopped growing for now, and the ones in my lungs have only grown a little bit. Talagang nagpatuloy si Harrison mag-ipon ng life experience at ang kanyang audience ay pinanood ang kanyang 18th birthday. Ang milestone na ito ay magiging monumental dahil naranasan ni Harrison ang kanyang 18th birthday. Gayunpaman noong October 21, ng araw na dumating ang kanyang kaarawan, walang balitang narinig sa kanya sa social media. Nauunawaan ng mga tao na ito ay isang espesyal at sensitibong sandali. Gayunpaman nagsimula silang mag-alala ng kaunti nang walang naipost na update sa mga sumunod na linggo. Si Harrison ay dumaan sa MIA sa loob ng 1 buwan hanggang noong November 17 nang bumalik siya sa TikTok na may dalang hindi magandang balita. So, the chemo I did all summer, it didn't really work. Tumor kept progressing and it's gotten a little bigger and it spread to my hip too.
Ang cancer ay talagang hindi na maganda at lalong tumitindi pa. At sa mga oras na umuusad si Harrison, ay talagang ibinigay na ang final push sa kanyang bucket list. At sa loob ng susunod na 3 buwan, naglakbay siya sa buong mundo at inappreciate ang bundok at dalampasigan. Gumugol siya ng quality time kasama ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at nakilala niya pa maraming member ng kanyang paboritong hockey team. Si Harrison ay isa sa mga purest reminders na nakita ko upang panatilihin kitaas ang iyong ulo at mamuhay ng todo. Noong March 22, 2023, nag-post si Harrison ng huling TikTok at ito ang kanyang huling mensahe. Chances of me going home, very slim. So I'll be in the hospital for probably the remainder of whatever time I got left. Pray for me and my family. It's been a great ride with you guys on the bucket list. I love you guys. At ang nakakalungkot dito, si Harrison ay tuluyan ng pumanaw.